Ayan, balikan muna natin ito. Ito, maalala nyo ito. Ito. Ayan. Kasi pag ganon-ganon si Marcos, papasok, hindi papasok, papasok, hindi papasok. Yung ICC, di ba? So pag ganon-ganon. Ito na yung yung reaction ni Bato. Yan, kinestyon niya si Marcos dito. Tingnan nyo What I am asking for this government is to be man enough. Sabi niya, maging man enough ka naman. Parang ganon. Please tell us what's the real score. Sabihan lang. Wala namang problema dyan. Sabihan lang, wala lang patalikod na transaksyon. Pag sinabihan mo kuno na at ngayon nagbago yung ihip ng hangin, pumayag na tayo, pumasok, please tell us. You are our president. We are our... Look at those eyes. Parang takot na takot eh. Our leader, tell us so that we know what to do. Yun naman namin. Di ba? Alam niyo kung bakit ganyan siya? Kasi takot. Aminado si Senator Ronald Bato de la Rosa na nakararamdam siya ng takot sakaling ipakulong siya ng International Criminal Court o ICC. Aniya, ikinakatakot niya na mapalayo siya sa kaniyang pamilya. Ngunit paglilinaw ng mambabatas, hindi raw siya natatakot na magkakaroon ng ebidensya laban sa kanya. Takot ko lang makulong, mapalayo ako sa mga apo ko. Yun Tingnan nyo, parang kulang sa tulog dito. Kaya takutan ko na I love my apo very much. Tapos lalaki sila na wala silang lolo. Paano ko dadalhin sa dahig yun? Just in case makulong ako. So, parang aminado ka na guilty ka. Kasi, bakit ka natatakot? Diba? Yun yung tanong. So, dito takot na takot siya, kinestyon niya yung Pangulo. Pero nakita ninyo, nung nagkaroon siya ng meeting, ayan, salamat sa my channel nito. Anong pangalan ng channel na to? Ayan, salamat kay Two Things Media. Ayan. Ayan natin, baka... Okay. Tingnan nyo yan. I'm not at liberty to reveal the details. Personally, kami dalawa. Ano po sabi niyo, Presidente? I'm not at liberty to reveal the details of our conversation. And it is a privileged communication between us. So, basta, tingnan lang yung mukha ko, nakangisi. Di ba? Nakangisi. Compare nyo dito. Tingnan yung mukha dyan. Tingnan nyo yung mukha dyan. Dito din. Nasa ba yun? Ayan. Tingnan nyo yung mukha dyan. Tapos yung mukha niya dito. Masaya na. Bakit? Ituloy natin. Sure, positive development. Basta nakangisi ako, nakasmile. May assurance. I don't have to reveal the details. Basta happy ako, happy. Ang tanong, ano ang napag-usapan ninyo? Dahil mula nung time na yan na naging happy ka pagkalabas mo ng Malacanang, iba na ang karakas mo. Iba na ang linya mo. Ano kaya? Senator Bato. And the very recent proof, yung hearing ngayong araw. So ano kaya ang pinag-usapan nyo dyan, ha? Tuloy natin. Sir, yung sa dinner po, ano pa po yung ibang mga napag-usapan? And ano po ba yung ano po ba yung details about that dinner? Was did President Marcos invite yung mga senators for that? Paano po ba sir? Yes, hindi mo kami pupunta doon kung wala invitation. Alangan naman kami sila. Yes. Ano lang magsabi sa kanya, Mr. President, invitahin mo kami dyan. Para saan po Sabihin yun, niya, sir? kakapal ninyo, kung mapaimbida pa kayo. He invited us and the First Lady. What? First Lady? Invited First Lady? What?
ko lagi binasabi for a dinner. Social lang, ako lang. Casual lang na dinner. Sir, si Rafi, Kaya naman pala. papaimbestigahan niyo ba? Tingnan natin. With all those voluminous revelation, it said a lot. Yung mga revelation ng mga estudyante ng mga former rebels na yun. Sir, mapapatunayan na membro ka siya ng CPP, ano yung magiging payo sa kanya? Okay, stop. Okay. So ngayon, yan, pinakita ko lang naman sa inyo na magmula nung siya ay naging happy, pagkalabas ng Malacanang, medyo iba ng konti. Alright? Like yung hindi niya pagsama sa maisog, pero nung taasan na ng kamay, nung ano ng PDP, nandun siya. Nagpataas siya ng kamay kay Duterte. Pero yung mga panahon na kailangan siya ni Duterte dito sa mga rally, okay, wala siya. Hindi naman, Joe. Bakit kailangan niya maging nandun? Alam mo namang nasa public nasa gobyerno pa siya. Bakit yung iba? Diba? Hindi naman nila kailangang magsalita. Yung nandun ka lang, okay na yun. O like si Senator Bongo, at least nandun siya. Hindi man siya nagsalita, pero nandun siya sa isa sa mga rallies ng maisog. Kung hindi ako nagkakamali, nandun si Senator Bongo. Di ba? So ngayon, eto, kasi nung doon sa Senate hearing kanina, makikita nyo talaga yung point na meron siyang tiwala, hindi siya nagdududa doon sa grupo ni Lason. Alright? Pero doon kay ex-PDEA agent, Jonathan Morales, nung nagsabi si Morales na sabi niya, naiintindihan ko naman yung apat na yan eh. Dahil sila ay nasa kasalukuyang leadership ni Lasso. So naiintindihan ko na magde-deny sila ngayon, sabi niya. Kasi kapag magsasalita sila against ng kanilang boss, mawawalan sila ng pagkain sa hapagkainan, pangkain ng pamilya nila. Anong sagot ni Senator Bato? Wag muna, sabi niya, wag ka muna mag-jump into conclusion. Pero nung tinanong yung mga witness, anong sabi ng mga nung tinanong yung mga witness kung nandun ba sila or sabi? Yung tinanong yung witness kung nandun ba sila nung araw na yon at kung totoo ba yung sinasabi ni Morales na sila yung witness at nandun sila. Ang sabi nila hindi, wala at pinasisinungalingan yung sinabi ni Morales. Naniniwala kaagad itong si Bato. Alam niyo kanina, magmula doon sa Alitagtag drug bust hanggang doon sa PDEA leaks, pinamugaran or punong-puno ng tropa ng gobyerno, ng side ng gobyerno. Mag-isa lang ni Jonathan Morales. Pero believe ka, kinaya niya yun, buong tapang. Ang boses pa ni Jonathan Morales, siya ata yung pinakamalakas ng boses doon. Hindi man lang nanginig ang kanyang boses. Yung Francia na yun, Martin Francia, na nag-deny na nagkausap sila ni Morales, nanginginig. Huli pa yung one part nung tanong ni Senator Bato, huli pa na nagsisinungaling, hindi man lang tinutukan ni Bato. 'Di ba? Ano yung tanong ni Bato? Ano yung sinasabi ni Morales na nagkausap daw kayo bago nung ano? Una, umamin si Francia. Sabi niya, totoo naman na nangyari yon. Tapos mamaya sasabi niya, may pangyayaring ganun pero hindi ako yung kausap niya. Pero una, umamin siya. So bakit doon pa lang hindi na
'di ba, napakulong yang Pransya na 'yan, 'no? Under oath 'yun. So, kitang-kita mo talaga dito from the time nung Alitagtag drug bust, Batangas drug haul hanggang doon sa PDEA leaks. Kita mo talaga na, iisang direksyon ang patutunguhan nito, which is to the government side. Kung ipapakita ko sa inyo, ayan, sino pa ba yung mga ibang involved doon, So nilagay ko dito, sige in-include ko muna si Subiri, si Maharlika, yung wala kanina pero pwede nating i-include yon sila kasi meron kasi akong gustong gawin, eh. So dito, meron akong nakikitang paano ko ba i-draw yan, ayan. Ayan, pasensya na hindi straight, eh, ayan. Ganyan na lang. Meron tayong, sketch ngayon, sketch. So, merong PRRD side, PBBM side. Sino pa ba yung mga nandun kanina? Patulong nga kung sino yung mga nandun na involved doon sa hearing kanina. Kaya nga magkaroon ng hearing dahil pakikinggan natin yung anggulo o kwento doon sa totoong nangyari sa Alitagtag. Pero bakit ang nangyari? Parang binigyan lang ng platform na ulitin ni Abalos yung kanilang press con at interviews diyan sa hearing na yan. At pagkatapos doon, anong nangyari? Anong sinabi? Executive session. So paano ang taong bayan? Sabi, dahil sa reason na ito ay under investigation. Pero bakit anong nangyari doon kay Digamo? Anong ginawa nila kay Tevez? Hindi pa nga nagkakaroon ng kaso kahit sa korte, pero hindi pa nagkakaroon ng kaso sa korte, pero anong ginawa nila? Pinalabas lahat kuno yung mga witness. Walang no holds bar yung ginawa nila kay Digamo. Sakay-sakay ng eroplano, C-130, gasolina ng taong bayan, sakay-sakay ni Janice Digamo, Fritz Diaz, yung mga witness kuno. Ayan, walang executive session. Talagang doon na mismo. Pero dito, executive session. Nagkwento lang si Abalos, pagkatapos nun, executive session. Tapos ang sabi pa ni ni Bato, naintindihan ko naman ang emosyon ninyo. Yung feelings ninyo. Parang pinagtatanggol pa yung PIDEA, yung pulis, yung katabi ni Abalos, na parang galit ka sa akin, sabi pa ni Bato, 'di ba? Yung parang gano'n. Hello, ikaw yung chairperson. Dapat pag chairperson ka, wala kang opinion, wala kang comment towards your investigation, towards your hearing. Huwag mong ipakita yung saloobin mo, yung opinion mo, dahil makukuha nila kung saan ka pumapanig. Yun, eh. Yung alam mo yung meron siyang mga additional, yung mga additional comments niya, mga side comments niya, doon nakikita ng tao at nung mga resource person kung saan ka pumapanig. Kaya dapat diyan wala siyang emotion, wala siyang, naintindihan ko naman, yung kayong mga boss. Hindi dapat gano'n. Ang trabaho mo lang diyan is magtanong. Magtanong ka, hindi yung ikaw yung magbibigay ng additional doon sa sinabi ng resource person, lalong-lalo na kung yung resource person na yun ay kabaro mo or someone who is, nung nakita mo na parang dating PSG or bodyguard mo yung si Bitong ba yun or si Bitog, parang nanlambot ka. Sabi mo, sorry, ikaw pala yun. So parang nagkakaroon na ng kabaro, tropa, ganito, ganyan.
Yung sinasabi mo na hindi ka nagdududa sa sinasabi ni Lasso at nung mga ibang katropa ni Lasso diyan, para mo na ring sinabi na lahat ng sinasabi or sasabihin ni Morales walang bearing, walang kuwenta. Kasi hindi ka na nagdududa. So kahit anong sabihin, 'pag sinabi ni Lasso na sinungaling si Morales, maniniwala ka kasi hindi ka nga nagdududa kay Lasso. At lahat ng sasabihin ni Morales, sasabihin mo, "Wag muna tayong mag-jump into conclusion." Sasabihin mo, "Unfair. Wag gano'n kasi unfair." Alright. So, yan po ang pinupunto natin. Ngayon, bakit bakit ba parang ano, bakit bakit gano'n ang sinasabi mo, Jojo? Wag naman gano'n. Bakit pro Marcos na? Okay. So, let us take it one by one. Una, itong si Maharlika, alam na natin na dito yan. Okay? Kay PRRD na yan eh. 'Di ba? Alam na natin na understood na siya ay kay PRRD. Dati nandito siya. Okay? Dati 'yon. Ngayon, nandito na siya. Ito, si Tolentino. 'Di ba nakita natin si Tolentino nung pumunta si Marcos sa saan yung pinuntahan niya? Sa Germany ba 'yon? Kasama siya. Nakibakasyon. Sa Germany kasama si ano. Ngayon may kasama din si Tolentino. Siyempre 'pag ano, 'di ba? Gano'n naman ang labeling natin 'di ba? Kinondena niya rin yung mga Chinese students sa ano, sa Cagayan. Oh. So ibig sabihin pinagdududahan niya yung Chinese students, yung China. So kapag ikaw, 'di ba, ganun i-label na natin gano'n naman talaga eh. Kapag ikaw ay nagdududa sa China, sa Chinese, dito ka. Oh, 'yan. 'Di ba? Ganyan 'yan, ganyan ang ano natin, labeling natin. Sana nage-gets niyo yung ano natin. Australia, okay, kasama, sige gano'n na, oh. Kasama sila wala pa Kanina nandun siya sa hearing. Ay, ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Okay. Kanina nandun sa hearing. Pero anong ginawa niya? Umalis din. Oh. That means, nandyan siya. 'Di ba? Ngayon, sino pa ba? Si Abalos. Okay. Si Abalos, nakita natin kanina, alright? Siya ay talagang alam na natin na pumapanig siya kay BBM. Alright? Understood, matik na 'yan. Alam na natin. Mula pa nung kay Bantag, alam na natin 'yan. Si Zubiri, siyempre. O kayo na mag-comment kung saan 'yan. Saan natin ilagay si Zubiri? Dito sa kaliwa o doon sa kanan? Ay teka, mali. Baliktarin ko pala. Dito tayo sa kaliwa 'to, sa kanan si PRD kasi siya yung always right. Ayan. Okay. Ilipat natin. Ayan. Dito ka Maharlika, dito ka Tolentino. Ayan. Dito tayo sa right. Saan natin ilalagay si itong si Zubiri? Sige nga, saan? Isako natin. Pag sinako natin, dito ka. Yan. Okay? Ngayon, yung kanina, yung PCG, kasi may Coast Guard doon, napansin nyo nung sinabi ni Abalos na, itong Coast Guard natin. Kasi kapag merong mga ganitong interception, hindi natin ma-intercept yung mga, yung private na mga resort So, kailangan siguro na magsagawa tayo ng batas for that. Sabi niya ganon. So, pinagsalitan ni Bato yung Coast Guard at that time. So, nakita ninyo kung paano pinakinggan ni Bato yung sinabi ng Coast Guard na dapat meron tayong batas na ganito or kung meron tayong mga ganitong parang executive order, EO, something like that kasi hindi daw mahuhuli yung ganito, ganyan, blah, blah, blah. Pero nung nagsalita yung isang abogado,
meron naman na 2 batas na about this one. So bakit kailangan pa, 'di ba? Or siguro kailangan pa ng pondo, yung mga gano'n. So pinapakinggan 'yan ni Bato. Pero yung point naman ni Morales na gusto ni Morales na kaya tayo nandito ngayon dahil like for example, yung leakage ng mga ganitong top confidential ng mga documents, ano kaya yung magandang batas na gagawin natin diyan? Tapos kinat kaagad ni Bato, sabi niya, "Oh, alam ko 'yan, 'wag mo akong ano kasi alam ko na 'yan, trabaho ko 'yan." Gano'n kaagad siya, nag-e-explain pa nga lang si Morales, eh. Pero yung Coast Guard, PCG, ayun, malayang nakapagsasalita. Nakita niyo yung difference? So itong PCG na 'to, ilagay natin dito. So habang nagkukuwento ako sa inyo kung ano yung nangyari kanina, makikita na ninyo, yung ano bang tawag dun? Yung kung saan itong si Bato. Makikita ninyo yung kanyang rhetorics, semantics, yung kanyang statements, lahat na. Makikita nyo kung saan siya pumapanig. Alright? So iniisa-isa muna natin yan kasi siya yung ihuhuli nating isako dito eh. So si Francia, syempre saan pa ba ito tutropa doon sa kay Lasso? Si Lasso ilagay na rin natin dyan. Matik yan eh. Kasi si Francia supposed to be, wait. Si Francia, kilala nyo ba si Francia? Pakita ko sa inyo. Ito, ayan. Itong nag-deny, ayan, ito, yan. Ito. Si Mokong na Francia, ito yung kausap ni ayan. Ayan. Wait. Kung hindi yan totoo, ano? Your Honor, ganito po yan. Doon po sa PIDEA, halos lahat po ng agent ay gumagawa po ng pre-operational report tsaka authority to operate. Ayan. Okay. Ito, tignan nyo wait lang. Meron pa ako dapat ipakita dito kay Francia na pinakinggan naman ni Bato, which is very wrong. Kinausap mo daw siya na i-deny na lang natin. Wala po kung natatandaan ganun, Your Honor. Meron kayong dalawa lang ba nag-usap? Hindi po, Your Honor, may kausap po siya. Sino yung Oo, kausap? yan yung sabi niya ngayon. Pero kanina, yung una, inamin niya. Tingnan natin na. Saan ba yan? Kailangan. O kung kinakailangan managot. Is not. Siya lang po ang nasabi niya na kinausap mo daw siya na i-deny na lang natin. Wala po kung natatandaan ganun, Your Honor. Meron kayong dalawa lang ba nag-usap? Hindi po, Your Honor, may kausap po siya. Sino yung kausap niya? Your Honor, pwede ko bang i-consult po yung aming Legal and Prosecution Service? Kung magbabanggit po ako ng pangalan, baka po makabiolate po ako ng ano. Well, Dito. Eksakto, particular doon sa dokumento. As far as your memory serves you right, yun lang tinatanong ko. Yes, Your Honor. I'm not I'm sorry, compelling Your you to make false statements, ha? Your Honor, thank you. Francia, Yes, nag-uta kayo, yung 4 na kanina na hindi pa nakapag-out, please take your Stand up. that amount to damage to so Ako po ang hepe noon ng Investigation Division of the Intelligence and Investigation Service. Totoo din po yung sinabi niya, si dating Agent Morales ay assistant chief ko po. Ako po yung hepe niya. yung pagkatapos mong kinuna ng yung informant mo, Morales, Sa pagkakatanda ko po, hindi naman po pwede na kikilos ako sa opisina. Usap ba kami o hindi Ayan. bago itong hearing na ito? Ayun po, bibigay ko po sa kanya. Ayaw niya magsalita. hindi ko nakuha yung Kung nagkausap po kami bago itong hearing na ito, nung pumutok tong iskandalo na ito sa social media, at kung ano yung sinabi niya sa akin. nag-usap kayo? Ang sabi niya. May sinabi ka sa kanya? Wala po akong natatandang nag-usap kami, pero meron po siyang ibang kausap na Wala akong natatandang nag-usap kami pero meron siyang ibang kausap.
nandun ako, pero hindi Na kami nandun ako. talaga ang makausap. So hindi kayo direkta Unang nag-usap? sinabi. Hindi po, sir. May isa siyang kausap na nandun ka. Hindi daw sila direktang nag-usap. Okay? Nung hindi pa sinasabi ni Morales ang eksaktong word na sinabi niya, ito yung sinasabi niya. Wala daw siyang natandaan na nag-usap sila, pero ang natatanda niya may kausap na iba si Morales. Yun yung sabi niya. Nung hindi pa nagsalita si Morales. Yes, Your Honor. We did not talk directly. Ito ha, Ah. very important dito. Deny yung siya nung ating- una. Otherwise, remember, yung galing, pasa ng ating bansa, Sinabi pa niya under oath, ang I-remind. nakasalalay dito. To tell ito. Sabi niya, kung mayroon ka gustong siya, Ako na lang muna po siya magsabi. At nire-respeto ko po siya bilang dating... hindi, sabi mo yan, hindi daw kayo nag-usap. May kausap na ka daw ibang tao na nandun lang siya. Your Honor, sabihin ko na. Kita nyo ito observation ko dito. Kita nyo, dito, pag nagsasalita si Morales, hindi nakatingin si Lasso. Pero nung nagsalita si Francia, lahat sila nakatingin doon sa kanya. Ano implication nun? Diba? Ano implication nun? Sige, tingnan natin. Go ahead, sige. Your Honor. Huwag na lang nating aminin. I-deny na lang natin. Para hindi na magulo. Direktor na ako. Ha? Ikaw nasa labas ka na. Oh. Bawa ka naman sa amin. Hindi ko masyado nakuha yun ah. Your Honor. Yes, yes. May I, Your Honor? Okay, sinabi niya na yung eksaktong word. Tingnan nyo, umiba na naman sinabi ni Francia. Katulad po ng sinabi ko, ganun po talagang nangyari. Hindi ko naman po yung tinago. Oh, Nasabi ganun po talaga nangyari, sabi niya. ko po yan sa ibang mga kasamahan namin sa PIDEA ngayon na may ganon. Oh, may ganun. Kanina sabi niya, wala. Iba yung kausap. Ganun. Na Ano? indirectly ay indirectly ay parang yung nga nadinig ko yung hindi ko lang po matandaan kung sino yung sinabihan ko. Na may nangyaring Hindi ganon. mo matandaan. Yan nga si Morales. Na yung sinasabi niya na nagkausap kami, but indirectly po yon. Hindi ako yung kausap niya. Hindi po ako. Yun po ang totoo. May kausap lang po siyang iba. Di ba dyan pa lang magduda ka na, Senator Bato? Dyan pa lang magduda ka na. So, okay, ito. Wala na yan kasi kung sa akin, ano na yan huli na siya sa bibig. 'Di ba? Huli na sa bibig. So, ilagay natin, ayan, nakalagay na si Francia dyan. Alright? Of course, tatanong pa ba ninyo kung saan si Morales? Kita nyo naman, talagang lantaran niyang isiniwalat at also kinwestiyon. Sabi niya kay Senator Bato, ikaw ba naman, di ba? Hindi mo ba tatanungin yung Pangulo kung bakit ganon? Kumbaga, lantaran niyang pinangalanan yung Pangulo. So, kukwestiyonin mo pa ba kung saan siya? Siyempre, nandito siya. Ngayon, ang last but not the least natin, okay? So, ito, ang mga to, alam na natin na nasa panig ni Marcos. Last but not the least, mag-isa lang ni Morales kanina doon sa hearing. Alright? Ngayon, ano yung mga naobserbahan ninyo? Yung mga disposition or yung positioning ni Senator Bato kanina sa hearing. Di ba? Yung hindi siya nagdududa kay Lasso. Nasaan si Lasso? Nandito sa panig ni BBM. Lakihan ko lang. Wait lang. Lakihan ko lang. Ayan. Okay? Nasaan si Lasso? Sa panig ni BBM. Nung kay Francia, hindi man lang niya tinanong or kinwestiyon na bakit pa iba-iba yung sinabi ni Francia. The mere fact na ang sinabi ni Francia dito kay Morales ay i-deny na lang natin. Bakit hindi niya tinutukan yung sinabi na yon? Diba? So, nasan si Francia? Nasa panig ni BBM.
Dito kay PCG naisabi ko na sa inyo, nailatag ko na nung panig ng PCG ang nagsasalita na kung ano yung dapat solusyon sa pag-intercept, ganito, ganyan, buong pusong pinakinggan ni Bato. Pero nung si Morales ang nagsasabi na, kaya tayo nandito ngayon dahil sana makagawa tayo ng batas dahil kung yung simpleng information ay nakalik at naibigay sa isang social media, bigla niyang kinat si Morales. Sabi niya, alam ko, wag mo akong pangunahan, parang ganun pa siya. Diba? Alam ko yan. Oh. Sino yung kinontra niya? Yung taong nasa panig ni PRRD. Okay, next. Subiri. Siyempre si Subiri, naisama lang natin diyan, wala naman siyang kanina, pero dumalo sa birthday ni Subiri. Pero hindi naman pumunta doon sa Maisog, 'di ba? Next si Abalos. Si Abalos, pumayag siya na lahat ng pangyayari except doon sa pagkukuwento nung gusto lang ikwento, pumayag siya na executive session. Okay? Ang tanong, nasaan yung iba? Nasaan yung captain na nakahuli? Sabi niya, yung na-spot promoted. Nasaan yun? Ni hindi man lang nila dinggin kung ano yung panig niya, kung ano yung ano. Kasi malay natin, magkanda bulol-bulol siya doon at magkamali siya ng sasabihin, di ba? Nasaan yun? Ba't hindi kasama? Hindi man lang natin nakita. I don't know, wala akong nakitang captain, anong pangalan nun. Wala siya. Yung pangalan nito, yung driver na konyo na Inglesero, nandun pero sa executive session. So, paano yun? Maalala ninyo nung dinidinig yung nangyari dun sa 990, yung na drug bust na 990 drug haul na yon. Yung nahuli nila si Sergeant Mayo. Bakit na executive session ba si Mayo? Andyan siya sa Senate hearing. Pinakinggan kung ano yung side niya. Tapos ito yung driver ng biggest drug haul gun rong na ito sa executive session. Di ba si Sergeant Mayo? Habang ginagawa yung investigation, nakasuhan na si Sergeant Mayo. Pero nandun pa rin, isinalang siya dyan sa Senate hearing. Pero paano nangyari ba to na pumayag ka na executive session lang itong drug haul na ito sa Alitagtag? 'Di ba? So, pumabor si Bato doon kay Abalos. Si Tolentino, okay, na-establish nga natin yan. Si Tolentino nandun pero biglang nawala. Anong function nila? Sayang lang sinasahod sa mga yan. So, we can therefore conclude, okay, dahil, okay, punta naman tayo dito sa kabila. Nakita naman natin kung paano niya questionin si Morales. Tinutukan niya na questionin si Morales. Pero doon kila Lasso at Francia, doon sa kabila, no? Hindi daw siya nagdududa at nag-vouch pa siya na maganda at maayos daw itong si Lasso despite the fact na nambugbog ng kanyang tauhan. So, ano pa yung pakikinggan mo kay Morales kung ganun pala, maganda naman palang imahe kahit yung ex-boss nitong si Morales na namatay na, sinabi pa na syempre pumayag yung ex-boss niya, yung then director ng PDEA noon. Pumayag noong pinakiusapan ni Ochoa. So that means ano yun? Kumbaga nasaling yung prinsipyo ni Morales at that time. Pero sa kabilang banda, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, sa kabilang banda, ginlorify pa ni Bato. So, ano na lang saysay ng mga sasabi at pinagsasabi ni Morales doon? Wala nang bearing para sa kanila. But, para sa taong bayan, sobrang thankful ang taong bayan dahil kahit buwis buhay itong ginawa ni Morales, lumabas pa rin siya at sumunod siya sa tama na laban. Kay Maharlika, nung nabasa niya yung post ni Maharlika,
Anong ginawa niya? Naging emotional siya. Nagwawala, nagmamaktol, halos umiyak. Para sa isang senador na gano'n ang maipakita mo at galit na galit ka at tinapos mo na yung hearing. Because of that, hindi mo na-contain ang emotion mo. At pinersonal mo, nagkaroon ka pa ng press con after that. At sinabi mo na si Maharlika ay pag ganito-ganito. Dati dito siya. Ngayon kay dati kay PRRD siya. Ngayon kay BBBM. Tapos bumalik kay PRRD. Ganon siya. Yun sinabi mo, pinersonal mo siya. Hindi mo iniintindi para kang yung presidente ngayon na instead na alamin at tanungin ano ba talaga ang problema ninyo? Ano ba yung gusto ninyo? Kagaya nung ginawa ni Duterte na hinarap niya, buong tapang niyang hinarap. Yung mga rallyistang makakaliwang grupo after ng kanyang SONA. So yun yung pagkakaiba. Alright? Instead na tignan mo yung boses na isinasaboses ni Maharlika. Saan ba nanggagaling itong mga pinagsasabi ni Maharlika? Ito ba ay boses personal ni Maharlika or ito ay boses ng taong bayan na kanyang minamagnify? Isinasaboses niya ang boses ng taong bayan. Yun ang tanungin mo. Kung pinopersonal ba ikaw ni Maharlika o iyan ay boses talaga ng taong bayan. Nang sa ganun, malaman mo kung saan ka tutungo. Alright? So, therefore, ito, bago tayo mapunta dyan, ito muna. Bago tayo mapunta dyan sa final na yan, kasi hindi pa natin sure kung saan natin ilalagay si Bato, kung dito ba, o dito ba, o dito sa gitna. Kasi sabi niya, neutral lang siya daw. Sige. Bago yan, puntahan natin yung sinabi ni Tatay Digong noon pa. Okay. Huwag na nating isama yung kampanya. Ito na lang muna. Ayan. Ang ambisyon niyan, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Hindi mo ba alam yan? Mahina pa rin? Mahina. Sabi niya dito, may drug addict tayong presidente, sabi niya. Ayun, So ano yan? bakit Bato. nagkaroon ng kaso ng So, ang sabi daw nila, pinagpapatay daw niya yung mga drug addict. Sabi niya, mabuti na lamang hindi na raw siya presidente at that time. Kasi kung nagkataon, baka nasama yang si Marcos. Bato, ano na? Huwag mong Basta dito niya sinabi na sabi niya, nakita niya yung listahan at nandun yung pangalan mo, sabi niya dito. So, Senator Bato, ito pa ba pagdududahan mo, yung hearing mo kanina? So, ibig mong sabihin, ito pa, pinagdududahan mo ba si Duterte? Itong presidente ko, mo gyapon gipakita ko nila. Nako, trabaho lang. Nung presidente daw siya. Muna tong ilang gipanuhan, pero na udyok. Kay ang katong plano sa PDEA, mag-raid unta ngadto sa Yan, sinasabi niya mismo, yung sinasabi ni Morales. Magre-raid daw sana doon sa place ni unit, Bongbong. sa condo unit ni Soriano, Maricel Soriano. dito man sila naga pulburon ang tao. Ibawa man mo ng tao kay sige naangari opisyal nga usahay ka ng bagos buntag siguro. Dili mo ko ng ba kayo. Muna. Kung dili, kung nakabantay mo nga rin, magsigig to ang sip-on. Diba? Nabugal-bugal to ko sa ganina ka. Okay. So, ano ba yung point natin dito? Ito pa. Ano pa to? Ito.
in the Luneta Park, pagpakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Bakit ko iproba? It is for him to sit in the Luneta Park. Okay. So, ayan na. Dito na tayo. Okay. So, malinaw na nung panahon ni Tatay Digong, sinabi niya na nakita niya sa listahan andun ang pangalan ni Bongbong Marcos. Ngayon, nung nailabas yung PDEA pre-op na document na ito, agad-agad pinasinungalingan ng grupo ni Lason. Ay, Lasso pala. Oh, sorry, Lasso. Ngayon, ano ang sabi ni Bato? Hindi siya nagdududa kay Lason. So, nakita ninyo kung saan, thank you Kabsat Alfie, walang pinagkaiba si Senatong Bato at Tambangag Kuting, ginamit lang nila si Tatay Digong nuknukang balimbing at manggagamit, malamya siya kay DJ Bantag. Oh, tama, kay Tebes ngayon, kay Budol Marcos. So, nakita ninyo na siya na mismo as chairperson ng Dangerous Drugs Committee. Siya na mismo ang nagde-discredit doon sa nailabas or doon sa operation or pre-op nitong si Jonathan Morales. At sabi niya, tiwala at hindi nagdududa kay Lasso. Which is yung sinasabi ni Lasso, hindi lang niya pasinungalingan yung sinasabi ni Morales, kundi pinasisinungalingan din niya yung sinasabi ni Duterte. Tama? Okay. So since ganun ang nangyayari, si Bato ay nagtitiwala dito kay Lasso, kay Francia, pinagtanggol pa yung PCG, okay? At si Abalos, hinayaan yung executive session. Ilalagay natin ngayon si Bato dito. Ops, lumilihis. Ayaw niyang ilagay ko, ops. Hindi, lagay ko dito. Ops, bakit parang ayaw? Oh, bakit hinihila? Ikutin ko muna, ilagay ko dito. Oh, hinihila talaga ako dito. Dito na babagay si Bato. Diyan. Alright? So, si Maharlika, okay? Si Maharlika, ilagay natin dito kasi wala siya dyan sa hearing kanina. Nakita ninyo? Okay, yung mga wala kanina, sige, ilagay muna natin dyan. Lagay natin dyan. Okay. Biruin ninyo, yung tropa na yan nandyan kanina, nag-iisa lang si Morales. So, ang ating konklusyon dito, si Bato ay nasa tropa ni PBBM. Period. Wala nang iba. Nakita nyo naman, pinresent ko na sa inyo kung bakit ko sinabi yan. Kung bakit natin pinaniniwalaan na sa natropa na siya ni PBBM. Kasi, halatang pumapanig siya dito sa mga resource person, PDEA, secretary ng DILG, PCG, Francia, doon siya pumapanig. Which is, si Morales ay pinatotohanan naman niya yung mga inilabas na at sinabi na ni former President Duterte. Tama, Amboy Wale, confirmed. We therefore conclude, okay, na tayo po ay 100% nag-a-agree na itong si Senator Bato, okay, ay kasama na doon sa team ng Malacanang. Dahil, syempre, nung paglabas niya doon sa Malacanang ay happy.
Asan na Sir, yung si happy niya? Rafi, Ayan, yan. Papainbida pa kayo. He invited us and the first lady. Asan na yan? Happy ako, happy. Oh, happy ako. Happy. Sir, yung sa dinner po, ano pa po yung ibang mga napag-usapan? And ano po ba yung ano po ba yung details about that dinner? Was did President Marcos Hindi invite- mo pwedeng sabihin na, okay, may nagko-comment, takot si Bato sa ICC. Hindi pwede yun. Hindi niya pwedeng irason na takot siya sa ICC. Bakit si Duterte? Wala siyang pakialam. Nagsasalita pa rin si Duterte. Kine-question niya pa rin yung gobyerno ngayon kahit malagay siya sa alanganin. Ha? Oh. Bakit si Bongo? Oh. Tinira niya talaga yung aso, isa sa mga aso ni Marcos. Yung ng DICT ba 'yon? Si Gatchalian. Sherwin Gatchalian. Lantaran niyang binira. Tanong niyo naman, bakit si Sara Duterte nandun pa rin siya kay Bongbong Marcos? Alam mo yung pinagkaiba ni Sara kay Bato? Pareha silang public official, nasa gobyerno. Si Sara, nakita niyo ba na tinira niya tayo? Or someone from us? Nakita niyo na tinira niya tayo. In fact, tinira nga niya si Marcos eh. Saan? Doon sa stand ni Marcos na magkaroon ng peace talks dito sa mga rebeldeng makakaliwang teroristang grupo na to. Yeah, 'di ba kinontra niya doon? Ano pa? Meron pang pangungontra ni Sara diyan. Pero hindi siya nagpakita ng kontra sa laban natin. In fact, nandun pa nga siya doon sa isang rally ni Pastor Kibuloy. At hindi man siya nagsalita sa platform, pero nagsalita siya sa interview. So yun yung pinagkaiba. Kahit sabihin natin na parang sinusuportahan niya pa rin si Marcos, pero at the same time, hindi siya nagpakita na parang, alam mo yung ginagawa ni Bato na siya kitang-kita mo na like for yung hearing kanina, kine-question yung si Morales, pero doon sa isa, sabi, tiwala siya, hindi nagdududa. So, yun lang. Therefore, conclude na itong si Bato, yan, tropa na sila. Sa darating na halalan, alam na natin